in my heart. Purihin siya. Hallelujah. Congratulations sa mga Wednesday group. Parang madami kayo kadadagdagan. Congratulations. Hallelujah. Okay, sabi ko tayo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Holy Spirit on fire. Holy Spirit on fire. Hallelujah. Raise up your hands. Because on Sunday is Pentecost. Okay? Open your Bible in Mark chapter 7. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. Mark chapter 7. Nabuksan na po. Open your Bible. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. Mark chapter 7. From verse 14. Following verses. Verse 14. And it says, again Jesus called the crowd to him and said, listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a man can make him unclean by going into him. Rather, it is what comes out of a man that makes him unclean. After he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about this parable. Are you so dull? He asked. Don't you see that nothing that enters a man from the outside can make him unclean? For it doesn't go into his heart, but into his stomach, and then out of his body. In saying this, Jesus declared all foods clean. He went on. What
comes out of a man is what makes him unclean. For from within, out of man's heart, come evil thoughts, sexual immorality, thief, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and make a man unclean. The Gospel of the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Diyos. Yan ang napapalakas ko. Our topic for today is what makes us unclean. Ano ba ang nagpaparumi sa atin? What makes us unclean? At yun ang gospel natin ngayon. Hindi lang yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi, kundi yung lumalabas sa bibig. Amen? Amen. So sino sa inyo ang gustong magpalaki ng Diyos? Malakpak na napakalakas. At harapin ang sasabihin. At sabihin nyo ngayon, napakaganda mo. Sabihin mo, grabe ka talaga. Ganda-ganda mo. Amen. Alam mo, bakit kayo maganda? Dahil ang Diyos ay nasa ating mga puso. Amen! Pag ang Diyos ay laging nasa puso ng tao at hindi binabaliwala, laging maganda, laging malinis, at walang pangit. Amen! Kaya yung po ang ating pag-uusapan ngayon, what makes us unclean? Kaya pwede na po kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos in a wonderful presence of the Holy Spirit. Amen. 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 So, what makes us unclean? Sabi ko ng verse 18, dito po sa verse 18, sabi ng Bible, are you dull? Mga hakal ba kayo? Sabi ng Panginoon, He asked, don't you see that nothing that enters a man from the outside can make him unclean? So Jesus is speaking of food that enter out persons but do not affect his or her heart. Hindi ko naman aapit sa puso na kapag papapangit ang mga kinakain ng tao. Kaya, sinabi ng Panginoon sa verse 19, sabi dito sa verse 19, for it doesn't go into his heart, but into his stomach, and then out of his body. Yun ang yung kinakain ng tao, may hindi naman sa puso pumapasok, kundi sa tiyan. At pagkatapos, yun ay inilalabas. Isinisig nyo sa inyong bangko. Mabuti pa minsan nyo na nagsisig lagi. No? Ini-stop. So, kung titignan po natin mga kapatid kay Kristo, this verse 19 cannot be used to justify using harmful drugs or alcoholic beverage. Hindi na nakahulugan ng uno, sinabi ng Panginoon, ang mga salitang yun ay pwede ng lahat. Katulad na nakalalasing na inumin o drugs na hindi maapektuhan ng iyong health. Hindi yung pakinig sabihin na konteksto na sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng mga harmful drug or alcoholic beverage for such use ay ito po ay nag-result in all the same
Sabi ko ng verse 21 to 22. Ito ang pinag-uumpisahan ng Sauron. From man's heart come evil talk, sexual immorality, thief, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Yang lahat na yan, lalo na kapag nalasing ang tao, lalabas yan. Hindi na nakalagay yung verse 19, ay lahat na lang ay kung pwede. Dahil sabi ng Panginoon sa verse 19, ang sabi ng ay, for it doesn't go into his heart yung lahat ng kakain. So hindi na nakalagay na lahat ng kakain mo ay pwede maging drugs or alcohol na iyong ipapasok sa bibig mo ay pwede na. Hindi yun ang context ng Panginoon. So, maluti, sabi ko ng Proverbs 23, verse 31, kawikaan. Proverbs 23, verse 31, patungkol ito sa alak. Nabalitaan ko may mga babae kung nagiinom ng alak kapag nalulungkot. Kapag nalulungkot, para na makalimutan yung problema, nagtutungga ng alak. Yun naman ayaw magtungga ng alak, nagtutungits. Kaya sabi ko sa Proverbs 23, verse 31, huwag mong tutunggain ang matapang na alak. O, ibig sabihin pwede yung red wine. Good for the heart. At tinuturo sa Bible, intoxicated. There are two kinds of wine in the Bible. That is the, ang tawag ito, yung fermented wine and unfermented. The fermented wine is yun yung matapang na alak na sinasabi ko. Fermented. Unfermented, ibig sabihin, it's a pure grape juice or like red wine or mompo na ginagamit sa mass. That's good for the heart. Kung may heart ka. Amen? So, huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Salita ng Diyos, wag, utos, wag, yung matapang. So, palitan mo na hindi matapang. Wag yung nangangagat. Palitan mo ng tubig, ano? Maganda yun. Dahil sa Pilipinas, agwa abilina. Di ba? Yung po yung tinatawag na alkaline. Alam mo, ang body natin, ang kailangan natin water is alkaline. Kaya dito pa kung bumibili ng water, pinipili ko yung mineralized. Kasi pag distill, wala na yung protina o hindi na makatutulong sa katawan ng tao pag mineralized. Pag-distilled water. Kasi pag-distilled water, patay na tubig. Patay na tubig. Wala na yung mineral. Wala na yung makatutulong sa katawan. Ay, ang katawan ng tao, 80% water. Na kailangan ay alkaline water. Ha? Kaya po pinipili yung mineralized water. Kaya, ako na sa Dubai, mas mahal pa yung tubig kaysa sa gasolina. Totoo po. Napakamahal. Kaya po, kalimitan ng sakit sa Middle East ay sakit sa bato. Kasi yung tubig na iniinom ay galing sa dagat. Na, ay, pinurify na siguro yun. Oh. At saka kalimitan sa nag-aabot sa pati ng Dubai, dahil doon maraming Arabo, kaya nagiging Arabo. Bakit? Mainit yung tubig. Ginagawa ko yun bago ako matulog, naglalagay ako ng tubig sa timba, palalamihin mo na yun. Kasi pag direct ka lang pati mga ganito yung damit, pag direct ka naglabas sa uupa sa init. Sa init. Mga kapatid. Kaya, mahalaga pag iinumin natin ay tubig. Hindi na kalalasing na alak, intoxicating, or yung matapang na alak. So, what it means? Ano ibig sabihin po nito mga kapatid?
Amen. Kaya wag na wag ng tutong kainan. Di ba yan yung drama nyo? Yan yung drama nyo. Okay. So yung pumangat kay Kristo. So remember our heart. Alam ko natin ating mga puso. Ha? Sabi mo sa mga katabi mo ganun, may puso ka ba? Sino sa inyo may puso? Aba, yun ang napakaganda. Mga tao walang puso, pagkat nanduroon yung bahagi ng katawan ng ano, pero sinasabi mo, wala kang puso. Bakit? Wala yung love. Walang pag-ibig. Walang pagmamahal. Kaya pag nag-away, walang puso ang sinasabi. So, paano po ang puso ng tao? The heart in Scripture is the totality of intellect, emotion, desire, and volition. Ito po yung kabuuan ng isang tao. Ang kabuuan ng isang tao, mahalaga yung heart, yung puso. Kung sa automobile, yan ang engine. Yan ang engine ng automobile. Sa tao, ang pinakamahalagang bahagi ng tao ay ang puso natin. That is the throne of God on earth. Ang trono ng Diyos sa lupa ay ikaw lamang. Amen? Di ba narinig niyo? Ang langit sa lupa ay ikaw lamang. Diba? Dahil sinabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nananahan sa mga ginawa ng kamay ng tao, kundi ang Diyos ay nananahan sa ginawa ng kamay ng Diyos. At yun yung tayo. Sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Isipin mo talaga, in my Father's house, sabi ng Bible, are many mansions. Isipin mo, alin ang malaki, mansion o house? Paano nagkasya yung sinabi ng Panginoon? In my Father's house are many mansions. Ay, yung house mas maliit, mas malaki yung mansion. O diba? Sabi ng Biblia. Dahil tinutukoy ng Panginoon na mansions ay ang ating mga puso. The heart of the people, tayo po yun. Tayo po yun. Kaya mga kapatid, napakalaga ang puso ng tao. Yun yung kabuuan. Kaya, mahalaga po na maging pure heart. Malinis na puso. Kapag impure, ang impure heart will corrupt one's thought. Ito yung mga unclean heart. Yung pong unclean heart or impure heart will corrupt one's thoughts, feelings, word, and actions. In other words, kapag hindi malinis ang kalooban, ang puso ng tao, pangit ang lumalabas na mga pinagagagawa. Pangit ang ugali, pangit ang magsalita, pangit ang umasta, maglakad. Kasi nag-aawra po yun. Kung ano ang laman, sabi ng Bible, kung ano ang laman ng bibig, siyang bukang bibig. Kung ano ang laman ng bibig, siyang bukang bibig. Kaya pag pangit ang puso mo, marumi, ay naku po, ang mga sinasalita ng tao, kapag pangit, doon mo nakikita yung kapangitan ng ugali sa pagsasalita. Dahil kung ano laman ng bibig, yun ang magiging bukang bibig. Kaya pag tayo nagiging Kristiyano at patuloy na nakakawal sa salita ng Diyos, unti-unti tayo napipino. Unti-unti tayo na-purify. At unti-unti tayo gumaganda ang character, ang itsura, lahat-lahat. Dahil po yung mamanifest. Kung ano naman ang ating puso, it manifests outside. The manifestation. O it illuminates. Nagninig sa ating panglabas kung ano yung nasa loob natin.
sa pananamit, makikita ko. Pero habang tumatagal, nagiging maayos. Kasi, unti-unti natututo, unti-unti napupurify, unti-unti na-absorb ang salita ng Diyos. Ano ba? Bakit tayo pupunta ng simbahan? Iba na gusto na sinasabi, may tayo pupunta na ganito, fellowship or attending na mass. It's because we love the Lord so much. It is our response doon po sa greatest commandments of God. Na ang greatest commandments of God is, you shall love the Lord your God with all your strength, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yung book. That is the only reason why you are going to church, why you are attending the Holy Eucharist, the celebration of the Holy Mass. And remember what is the meaning of attending the Holy Mass? It means you are celebrating your victory. Because Eucharistic, it means a celebration of victory. Bakit? Nagtagumpay tayong lahat at niligtas ng ating tagapagligtas. Kaya pag ikaw ay dumadalo lang sa pananamisa at sa ganitong gawain, magmalungkot. Yung problema mo, ibigay mo sa Diyos. Pagkakumiyak ng ganyan. But remember mga kapatid, hindi binabali lang mayroon pong iyak na gusto ng Diyos. Yung po yung tears na nasa ng Panginoon, yung iyak na galing sa puso. Hindi yung iyak na galing ay problematic, asthmatic, at walang hati. Hindi accepted ng Diyos yun kung ang iyak ko'y dahil sa problema mo. Pero kung ikaw'y umiiyak sa harapan ng Diyos because ikaw ay nagpapakumbaba at inaamin mong ikaw'y nagkamali at nagkasala. At sinasabi, patawarin mo ako Panginoon sapagkat binibigay ako ng aking boyfriend. Jack po na matutuwa ang Panginoon at matatawagin ka at ibibigay ng Panginoon ang panibagong the best na boyfriend. Kung pumalakpakan sa prayer. Amen! Sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbs, chapter 4 verse 23. About the impure heart or unclean heart. Sabi ng kawikaan dito, ang isipan mo yung ingatan mabuti. At alagaan pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa translation po sa English, sabi ko, above all else, guard your hearts, for it is the wellspring of life. Kaya napakahalaga ng puso. Napakahalaga ng puso natin. Amen? Amen! Kaya ingatan nyo ang inyong puso. The operating of heart to the unclean heart is letter H, hatred. Yan ang naman ang puso na marumi. Letter E sa heart is envy, inggit. Mga taong maingitin. Pag mayroong nakita yung kaibigan niya, mas bago yung boyfriend na mo naiinggit doon sa kanyang kaibigan. Envy. Letter A, anger. Laging galit. Laging puno-puno ng galit ang kanyang puso. Letter R sa heart, resentment. Mga hinanakit. Yung hinanakit ko lang nag-iintay yan ng tampo. Nagtatampo, madaling magtampo. Binabato ang plato kapag nagalit nagtampo. Yan. At yung pauli sa heart, yung timidity, yung pagiging mahiyain. Kaya hindi makapunta ng simbahan, hindi makadala ng fellowship, hindi makapag-share at magpapatuo. It's because they are timid person. Timidity, pagiging mahiyain ko'y kasalanan. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi tayo maging mahiyain. Binigyan na tayo ng kapangyarihan upang tayo ay maging bold na magsalita ng katotohanan.
katotohanan. Kaya hindi mo dapat ikahiya ang mabuti mong ginagawa. At ikahiya mo yung pangit natin ginagawa na dapat ang Panginoon. Amen? Amen? Huwag mong gagawin yun yung mga pangit na ginagawa. Yun ang ikahiya mo. Ikahiya mo yung kupitin mo, yung ikapo mo at hindi mo ibigay sa Lord, ikahiya mo yun. Kaya gusto ng Panginoon, ibigay mo ng buong-buo ang ating maikapo dahil tayo yung steward, kakiwala, at ang Diyos ang may-ari. Amen? So maging tapat at huwag magagalitin, huwag tampuhin, at huwag mahiyain sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng katotohanan. Sabi ng Acts 1:8, at tatanggap kayo ng kapangyarihan. Remember, once the Holy Spirit is in you, sabi ng Acts 1:8, at tatanggap kayo ng kapangyarihan, the power, hindi ka maging mahiyain because you have the power. Sabi ng Panginoon, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko. Ha? Witness. Ano ang ibig sabihin ng witness? Dito kayo tumingin. Hindi sa bagong dating. Nakita lang na yung matanda eh. Dito kayo sa bagong tumingin. Okay. So, yung po yung nagawag kay Kristo, kailangan po maging malinis ang ating mga puso. Okay? So, yung po ang napakahalaga, paano ingatan ang ating puso? Paano natin iingatan ito? Ha? Parang kristal yan. Iniingatan. Ha? Ang kristal kapag nabasag, ako, sabi nga, yung sinishare na ano, isang katulong, tapos nabasag yung mamahaling, ano yun? Ha? Ano yung mga antik na ano, mamahaling? O, tapos hindi sinuwelduhan. Hindi mo naman yung sinasadya. O, dapat iniingatan. Okay. So, paano ingatan ang ating puso? Huwag natin iimbak sa puso, do not keep hatred. Yung sinabi ko kanina. Do not keep hatred. Do not keep envy. Do not keep anger. Do not keep resentment. And do not keep timidity in your heart. Sa halip, ang ikip nyo sa inyong puso ay being humble, humility, ang dapat ipalit sa hatred. Ang ipalit doon po sa letter E na envy ay enable. Yung ikaw ay laging maaasahan sa harapan ng Diyos sa pagpupuri at pagsama sa Kanya. Ang dapat po ipalit doon sa anger ay you are always available to God. Because you are always able, because you love God. Amen? Hindi yung lagi kayo katwiran. Dapat hindi kaya mo kasi makapakamit yun ako. Be always able and available to God. Dahil naman tayo sa Panginoon, unagin natin ang Panginoon. Huwag natin ipagpapahuli ang Diyos. Huwag natin ipagpapahuli ang Diyos. Unagin natin ang Diyos. Keep always able and available to God. Yun ang kapalit ng anger. At ang kapalit ng resentment ay yung maging repentant heart ang puso natin. Yung lagi humihingi ng tawad sa Diyos. So that you are always ready. Lagi kang handa. Ang tao laging handa, yung laging humihingi ng tawad sa Diyos. Dahil wala naman tao hindi nagkakasama. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaya dapat, kung lagi kang nagkakasala, dapat lagi ka rin gumagawa ng paghingi ng tawad sa Diyos. Oras-oras. Dahil baka mamaya habang nakasakay ka, biglang may mangyayari sa iyo. So always be ready. Laging handa para Boy Scout. Amen? At yung letter T is being truthful. Yung nakatotohanan ka. Yung ang salita mo laging totoo upang hindi ka magsinungaling. Dahil kung ikaw ay hindi magiging truthful, kung makatotohanan sa harapan ng Diyos, hindi ako sa iyo
kong salita ay may bakit na kasinungalingan. May bakit na kasinungalingan. Kaya po, yung po kung paano, sabi po ng Matthew chapter 12, Matthew chapter 12, verse 33. Matthew chapter 12, verse 33. Matthew 12, 33 and 35. Sabi ko, make a tree good and its fruit will be good. Kung dapat mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Ha? Make a tree good and its fruit will be good. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Nakikilalaan niya ang bunga sa puno, dahil sa puno. Kung anong puno, siya bunga. Kaya kung ikaw ay ang puno ay ang Panginoon at ikaw lang ay sala at nakakapit sa Panginoon, masarap at maganda ang magiging bunga. It is your character. Iyon yung iyong ugali. Kapag tayo nakakapit sa tunay na puno, ay tiyak ang maganda ang ugali. Kaya, kayong mga dumadalo, tinan mo, napapansin ng iba, gumaganda yung ugali natin. Sasabihin sa'yo, may pupuna sa iyo sa kaibigan mo, dati matagal na, lalo na kung ngayon na kayo nakikita. Sasabihin sa'yo, bakit ako talaga mo? Paano sasabihin mo? Ay, alam mo siya, kasi dumadalo ko sa fellowship at inaangkin ko na sa puso ko si Jesus. Pag gusto rin niyang gumanda, di maaalam. Yun ang sistema lang. Diba? Kasi kayo, sasabihin sa inyo, ito ba sikreto mo? Parang wala kang problema na. Ano siya yung sikreto? Ang bilis na mukha mo yun. Ang bilis na bukas mo. Alam mo, sister, sabihin, alam mo, sister, wala nang magdumalo sa fellowship. Nagkakalit ko ako kasi nagkaroon ka ng kapayapaan. Nawala yung laging ako'y problematic, asthmatic, lagi na bumuting, magagaling. Nawala yun. It's because of the power of the word na ating napapakinggan kapag tayo dumadalo. Sa kabila ng lahat na inaanto ka yan, ay narinig ko pa rin ang salita ng Diyos na may kapangyarihan. The word of God is powerful, alive, and active. Sabi ng Matthew chapter 4, verse 12. At hindi naman papabayaan ng Panginoon na ang sino mang dinala niya dito. Tandaan niyo po, ang pagtungo na rito ay hindi aksidente, hindi yan dahil sa inyong kagagawan, kundi dahil yan ang ginusto ng Diyos. Kaya wala kang pumunta rito na hindi magpapalaki ng Diyos. Lahat ang nandito, magpapalaki ng Panginoon. Amen? Kapalala po, dingin sa alaman nyo. Kung kayo dating dumalo na may sakit, dingin sa alaman nyo, unti-unti nawawala yung sakit. Ano yung karanasan ko nun? Sabi ko nun, makakawala naman dumalo sa ganitong gawain ng El Shaddai. Ako may sakit sa puso. Enlargement of the heart. Ang apat na tugat ng puso ko ay may para. So, ano yung pinakulanta ko? Bakit? Anytime pagkakao may sakit sa puso, hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Dahil pakapwede, hindi ka na magising. Yung sinasabi ba ko, because of heart failure. Mga kapatid. Pero tingnan niyo po, mula po noon, nagpapacheck up ako at unti-unti nakita ko po na nawawala ko yung ano at totally, nitong mga talagang pati na wala na. Lahat ay pinagalinaan ng mga pagkakataon. Yung dati ko yung tinansunod, ilang taon na po yung tinigil ko noon. Siguro po, 1990 pa. Kasi
dito. 1986. Ang LCD yan start 1984. Tinawag ako ng Panginoon 1986. Ang aking ID number ay 3,138. Ganun pala karami. 3138, 3,138 prayer partners. Ay yun, million. Amen. Sipin niyo po yun. Kaya po, hindi na po ako makakaalis sa ganito. Dahil dito, utang ko sa Panginoon ang buhay ko. Utang ko sa Panginoon ang kagalingan ko. Utang ko sa Panginoon ang katwapuhan ko. Hindi kayo na makapaniwala. Kaya mga kapatid, pero saan ko lang natin, bakit? Alam ko yung hindi ko dapat gawin. May disiplin. Eh mga tao walang disiplin. Alam na makasasama sa katawan. Bira ng bira, kain ng kain. Alam naman ang gusto. Basta kami na nahain, kain ng kain. Kain lang ng say high blood, kain pa rin ang kain. High blood na ka, kain pa rin ang kain. Disiplin! Amen! Walang disiplin! Kung nais ko na mahabang buhay sa ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng mahabang buhay kung iingatan niyo ang inyong sarili. Because God gave us wisdom. Binigyan tayo ng kakulangan ng Diyos. Kaya gamitin niya. Alam niyo palang masama niyo, bakit mukha ka? Eh kasi wala raw sa langit, kaya makakainin na rin. Sa langit daw, hindi pwede magkaroon ng maraming boyfriend, kaya nag-boyfriend na. Sa langit daw, hindi pwede makakaroon na, kaya dito pala nakakaroon na. Kala natin ay pumunta na sa abroad, hindi malalaman ng pamilya niyo, ang Diyos. Nakatingin, sabi ng Panginoon, kung ano man ang inyong ginawa sa dilim, ay kanyang ipagsisigawan at ilalangtan. Kung ano rin yung itinulong sa dilim, ay kanyang ipagsisigawan sa liwanag. At kung ano ang inyong ginawa sa dilim, ay kanyang ilalantad sa liwanag. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Wala lihim na hindi mabubunyag. Lahat ay ilalantad ng Diyos. Lahat yan ay ilalantad ng Diyos. At wala tayo ay tatato. At may lilihim. At darating ang pagdating ng panahon, pagsisisihan natin. Proverbs chapter 15, verse 19. Kawikaan, chapter 15, verse 19. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng kilig. Mga batugan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng kilig. Ngunit patag na lansangan ang daan ng batuhin. In English, sabi po sa English, the way of the sluggard is blocked with thorns, but the path of the upright is a highway. Pag highway, walang traffic. Pag highway, walang traffic. Kapag batugan ng traffic, bakit? Ang daming ginagawa ang hindi naman dapat gawin. Ang daming extracurricular activities na siya magiging dahilan ng kanyang di pagkaligtas. Karamihan ng puso. Kaya akala mo ini-expect natin, ligtas tayo pagdating naman sa harapan ng Diyos, sasabihin ng pag-ibig na nakikilala. Bakit? Sabi ng Mateo 7:21. Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kawilang langit. So, ibig sabihin, hindi lahat ba
tumatawag sa Panginoon. Kahit ka nagdarasal, kahit ka nagsisimba, lagi, kung hindi mo sinasabuhay, hindi mo sinasapuso ang iyong ginagawa, hindi pa rin tayo maliligtas. Kaya sabi doon, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nagsugo sa akin. Wika ni Jesus. Verse 23 sabi doon, marami sa ulit araw magsasabi, Panginoon, nangaral po kami. O baka may sasabihin natin doon, Panginoon, noon po, araw ng Merkules, dumalo po ako sa El Shaddai. Nasa harap na tayo ng Panginoon. Pinasabi na tayo kasalanan, marami magsasabi sa uling araw, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, wika ni Jesus, kaya mahilig ko kayo ng kikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Pinasasabihin ng Panginoon sa harapan natin, nasusulat po yun. I-take note yun. Matthew chapter 7, verse 21 to 28. Mahirap po kapag dumating na yung sukdulan na itatawin ng palatay ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, anong ibig sabihin? Kailangan ang ating ginagawang ganito, isinasabuhay natin, isinasa puso natin upang maging malinis ang ating mga kalooban at ang ating puso. Ala tayo sa palakpak. Ano ba kailangan natin? So, kailangan po natin ang bagong puso. Para maging malinis ang puso natin, mga kapatid sa Diyos, ayaw niya ng retoke. Ayaw niya ng repair. Ayaw niya ng, anong tawag doon? Recycle. Ayaw niya nire-recycle yung puso mo. Ang gusto ng Panginoon is change. Ang gusto ng Panginoon ay change. Panibago. Kaya sabi ng Panginoon, what we need is a new heart. Bagong puso, a transformed heart, a repassioned heart after the image of Christ. Sabi ko ng Ezekiel chapter 36, verse 26. Ito ang sabi ko, Ezekiel chapter 36, verse 26. Ang sabi niya, I will give you a new heart. Ang Diyos, bibigyan na tayo ng bagong puso. Kasi yung puso natin dati, puno. Ayaw na yun makakahawa. Yung ating dating mga puso na makasalanan, puno. At ayaw na yun makahawa parang kamatis. Nakahawa. Kaya ano sabi ng Panginoon? Bibigyan ko kayo ng bagong puso. I will give you a new heart. And put a new spirit in you. Yung spirit, small s. So, hindi Holy Spirit yun. Light yun. So, bagong buhay yun. Pag letter S at small s, hindi tumutukoy sa Holy Spirit, tumutukoy yun sa life, buhay. Because life is spirit. Ang buhay ay espiritu. Kaya tayo tinutukoy ng katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang espiritu tinutukoy ay buhay. Yung hinga ng Diyos, ruwa. Ruwa, sabi na Bible, nung likhain ang tao, puti, tapos hinihaman. Tagapin ang buhay, tinanggap ang buhay. Nung nagkasala ang mga tao, bumalik ang Panginoon, ang mga alagad, nagkakatipon sa kwarto, natakot sila, akala yung ito, sabi ng Panginoon, peace be with you. Ano nga sa iyo? Sabi niya. Ano nga sa iyo? Koreano, hindi ko na. Ano nga sa iyo? Pagkatapos na nakita ng Panginoon, bakit Panginoon pala? Ano sinabi ng Panginoon? Sila yung hinahanda. At sabi ng Panginoon, tanggapin nyo ang Espiritu.
a new life. That is regeneration. That is new life in Christ. Bagong buhay, bagong puso, bagong espiritu na binay ng Diyos. Lumagabalak ang sandali. May sabi ng verse 26 ng Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit that is life. I will remove from you your heart of stone. Yung dating puso'y aalisin niya. At ang sabi niya, and give you a heart of flesh. At bibigyan niya tayo ng pusong laman na marunong magmahal, marunong umunawa, marunong magpatawad, marunong maawa, marunong mahatag, hindi pusong tao. Pusong awit, pusong tao. Mga pusong bato na walang awa, walang habag. Pusong bato na hindi marunong maawa sa kanyang asawa. Pusong bato na hindi marunong maawa sa kanyang nanay at mga anak. Ayan. Kaya sabi ng kayo, bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ang ibig sabihin ng pusong laman, pusong marunong umunawa, pusong marunong tumanggap ng pagkakamali, pusong marunong tumanggap ng kababaan ng loob, pusong marunong tumanggap ng pagpapatawad, at pusong marunong umunawa sa mga taong hindi kauna-unawa. Kaya sabi ng Panginoon, papalitan tayo. And then sabi ng verse 27, Ezekiel 36 verse 27, makinig kayo. Matapos na palitan ng Panginoon ang pusong laman at bagong buhay, sabi niya, verse 27, and I will put my spirit, ayan, capital S na yun. Ang ibig sabihin, matapos na baguhin, palitan ang puso natin, sa alam ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu. Dahil hindi pwedeng manahan ng Holy Spirit sa pusong punong-puno ng galit, puot, hinanakit, tampo, at pusong mahihain. Hindi pwedeng manahan ang Holy Spirit yan. Hindi siya magiging fit at home. Sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians 3:16, ang puso natin ay ng tahanan. Eh paano kung hindi nga yan, hindi mananahan doon? Bakit? Pwede ba naman magsama yung galit? Espiritu yun. Galit, espiritu ng galit at saka yung Holy Spirit? Hindi. Kaya sabi ng Panginoon, bago siya manahan, papalitan niya ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuway yung puso, gagawin niya puso. Bagong espiritu, ang masuway yung puso, naging masuway. At ang pakuling sabi ng Bible, na biyaya kapag may bagong puso ay nasa verse 30. Ezekiel 36 verse 30. And I will increase the fruit of the trees and the crops of the field, so that you will no longer suffer disgrace among the nation because of me. Kapatid, anong ibig sabihin? Mananagana ang inyong pananiman. Kung wala mang pananiman, ibig sabihin kung kayo may pagawaan, pananagalangin ng Diyos at hindi kayo makaranas ng mga takutong dahil kasaganahan walang kumpay dahil naging matuloy at tapat sa Diyos. Taas ang mga kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat sa bagong puso, bagong espiritu, at ang iyong espiritu banal ay sumasa akin at nagtitiwala ako sa iyong katapatan, sa iyong kabanalan, na habang panahon, di kayo aking sasambahin
ayos sa inyo. Inamin po namin ang dating tagumpay na maging ano mga prayer request ay answered prayer na. At inamin namin, Panginoon, lahat ang aming dadalahan ay pinaspasan mo na. At inamin namin na kami, Panginoon, ay malaya na. Sa pangalan ni Jesus, palapakan ng Panginoon. Magharap kayo. Magharap kayo, Panginoon. Yan. Kampalan ng kampalan. Okay. Pag sinabi ko 1 plus 1, sasabihin nyo, bagong puso. Okay? 1 plus 1! Yan. Pag sinabi ko 3 plus 3, bagong espiritu. 1 plus 1! 3 plus 3! Pag sinabi kong 7 plus 7, ha? 7 plus 7, ang sasabihin nyo ay masagana ang buhay ko. Kasi bagong puso na eh, masagana ang buhay na. Okay? 1 plus 1! 3 plus 3! 7 plus 7! Kaya umaga. Maaga po ang healing message. Alas 9 and then 10:30 ang mass. Kaya po yung makakapunta ng saipong ng June 15, yun po ay maaga ang service kasi gagamitin ng hapon yung graph. Kaya kasala. Ngayon po, tanong ko sa inyo, sino sa inyo mga prayer partners, yung may ID covenant? Ayan. Yung iba po, i-encourage namin magpa-ID kayo para kayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Kasi ang pwede maglingkod lang sa Diyos ay yung mayroong covenant member. Diba? So yun po, para kayo makapaglingkod at at the same time, ang benefit niya para sa inyo rin, dahil pag kayo pumunta na ibang bansa, at least makakatuloy kayo sa ating mga plano, ganyan po. At saka isa pa, ang benefit niyo po pwede kayo sumali sa kooperatiba. Yung nais kumusto na po na magsali sa co-op, andyan na po yung account number, pwede na po kayong mag-deposit at mabigyan ng application. Yung mga prayer partner na, nandiyan na po sa akin. Kaya, deposit muna bago application kasi hakat po doon, ipapaksama nila. Okay? Sasagalan ang buhay nyo para habang kayong nagtrabaho, ay meron kayong income at investment sa ating cooperative. Brothers Keeper, multi-purpose cooperative ng NSLI. Doon po sa amin. Amen? In the Lord, now and forever, in the name of the Father, Father pa lang po.